Isyong wedding naman, ginisa ng mga senador ang mga opisyal ng PCSO sa pagpatuloy na investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Ito ay matapos lumitaw sa pagdinig na ginagamit na pampronta ng ilang wedding operator ang Small Town Lottery o STL. Saksi si Ruth Cabal. They are fooling us. It's well known all over the place that the wedding operators were the ones that got most of the licenses to operate STL in their localities as a front to cover them and legalize their operations. And that you're not getting the right share. The present operators right now, Mr. Senator, are all under review. We have reports that these present operators are, some of them are front of wedding operator. Ito raw ang dahilan kung bakit sa halip na mapatay ng Small Town Lottery ang illegal na wedding, tila lalo pa itong lumakas sa ilang lugar. Sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, may mga binanggit na pangalan pa nga si Senate President Juan Ponce Enrile na dati nang nadawit sa wedding. At sa record nga ng PCSO, lumabas na kasamang ilan dito sa incorporators ng mga kumpanyang nag-ooperate ng STL. Pero hindi lang yan ang lumutang sa pagdinig kanina. Lalo pang naging malinaw na hirap ang mga ahensya ng gobyernong kalabanin ng wedding. Except that we are encountering roadblocks such as since the names that were given were aliases or pseudonyms. Ang Anti-Money Laundering Council naman hindi raw makagalaw hanggat wala pang mga kasong sinasampa laban sa mga wedding operator. That's a requirement both for freezing and for inquiry into bank accounts or deposits, Your Honor. Or you were even quoted, Your Honor, as saying all those exposés are hearsay. How can that constitute, Your Honor, na probable cause in a court of Who said that? You, Your Honor. Correct. Dahil daw sa mga kahinaang ito ng mga ahensya ng gobyerno, tanong tuloy ng ilang senador, di raw kaya mas mabuting isaligal na lang ang wedding? Time has come for us to make a hard decision. We cannot stop illegal gambling. We may just as well legalize it. Pero agad itong kinontra ng DILG, sabay sabing inaayos na raw nila ang sistema ng STL para mabigyan din ng benepisyo tulad ng SSS at PhilHealth ang mga kabo rito. Pinag-aaralan din ng DILG ang pagbibigay ng mas malaking conditional cash transfer sa mga pamilyang hindi tumataya sa wedding. We should use all the weapons of government. I think we can fight wedding. I fought it when I was mayor in over 19 years, although it was a running battle. Without any alternative, we fought it. We can commit the PNP to do our job on. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi. Sa iba pa ring balita, nakipagsigawan sa mga pulis ang mga nagpoprotestang FX driver sa gilid ng Trinoma Mall. Dahil ng mga tsuper, hindi raw makatarungang isara ang kanilang terminal dito. Saksi si Micaela Papa. Trinoma eh. Nakatawag bayan pahirapan nyo. Nakakarado na nga lang para sa Trinoma. Ito ang tagpong aming nasaksihan sa gilid ng Trinoma Mall. Ang mga FX driver at pulis nagsisigawan. Hindi na raw nakapagpigil ang mga pulis dahil hinarang ng mga nagpro-protestang driver ang labasan ng terminal. Bago nito, ibinalandra ng mga FX driver ang mahigit 500 nilang unit sa tapat ng EDSA. Bilang protesta yan sa biglaan umanong pagsasara ng kanilang terminal sa gilid ng Trinoma. It is owned by the government. So, how come nasasabihin nila ito pinipilahan namin ngayon is pag-aari nila? Hinala pa ng mga driver, isinara ang terminal upang pilitin umano silang gumamit ng terminal sa loob ng Trinoma Mall, kung saan papalo daw sa 15,000 pesos ang singil sa bawat sasakyan kada buwan. Paliwanag naman ng pamunuan ng Trinoma nitong 13 pa na Setyembre na paso ang kasunduan ng mall at MMDA na gawing terminal ang lugar na ito. Ito raw ang dahilan kaya't nagpatayo ng sariling terminal ang Trinoma na may permit na raw mula sa local government. Ang MMDA naman inalok ang bakanting lote sa tabi ng mall na gawing terminal. Pero inayawan ito ng mga tsuper. Anila malaking aberya ang layo nito para sa kanilang mga suging pasahero. Ang gusto lang namin mangyari ngayon, buksan tong terminal namin, ibigay yung para sa amin mga driver na bumabiyahe rin sa MRT station na to. Patuloy pa rin ang pag-uusap ng MMDA at asosasyon ng mga driver. Micaela Papa, ang inyong saksi. Samantala, mga babaeng pulis na nagbabantay sa isang checkpoint sa Quezon City bilang bahagi ng pagpapatupad ng election gun ban. Ano naman kaya masasabi ng mga motorista sa pagmamando ng mga aling pulis? Alamin sa report ng saksing si Ian Cruz.
Ito ang karaniwang tanawin sa mga checkpoint, mga mamang pulis, todo inspeksyon sa mga dumaraang motorista para tiyaking walang lumalabag sa ganaban ng COMELEC, Kongres sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Pero huwag magulat kung makita ninyong mga aling pulis na ang nagmamando sa mga checkpoint. Gaya na lang sa Green Meadows sa kanto ng C5 Road sa Quezon City, pati ang kanilang mga backup na mga miyembro ng SWAT, mga babae rin. Ano naman kaya ang nag-udyok sa QCPD na isa lang ang mga babae nilang kabaro sa mga checkpoint? Hindi lang puro office work sa mga babae. In fact, merong maghanap ka ng merong mga mobile cars na ang driver puro mga babae. Meron kami niyan. Merong mga cyclists, motorcycles, motorcycle caps, puro babae. In-establish namin tong all-women checkpoint para makita namin kung maganda yung result. So, if maganda yung result, tuloy-tuloy na to hanggang matapos yung gun ban. Kasama naman po yan sa trabaho namin. Talagang expect the unexpected. Be ready na lang kung ano man yung dumating. Tingin naman ng mga motorista, kaya babae man o lalaki ang pulis na nagmamando sa mga checkpoint, ang mahalagay, pabusisi silang magtrabaho. Pero may iba ring motorista, mas gustong mga aling pulis daw ang nasa checkpoint. Sa checkpoint, pagka mga babae first. Okay lang. Mas maayos. Babae man o lalaki na pulisya, pag nag-inspection, malaking bagay yung maganda po yun. Ako si Ian Cruz ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan. Tinuturo naghagis umano ng granada sa pagtatapos ng par exam nung linggo. Nagbigay na ng affidavit sa mga pulis. International recording artist John Mayer dumating na sa bansa para sa kaniyang concert. At sari-saring salamangkero, nagpagalingan ng magic tricks. Balitang hatid na nag-iisang liga ng katotohanan. Sama-sama natin pagiging saksi.